Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Bugbog sarado na sa pagmumuka at mga ebidensya. Itong si Tambaloslos at Kuting ng Norte. Dahil nga dito ay talagang humagulgul nga sila sa iyak dahil hindi nga nila lubos akalain na makakalkal ang kanilang mga kaso. Dahil ang alam nila ay nabayaran na nila lahat ng mga kalespuhan at iba pang mga opisyalis ng gobyerno. Ngunit marami pa rin talaga ang mga kababayan nating mga kalespuan, mga kapulisan na talagang ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Lalong-lalo na ngayon na talagang pinapakita nila na pinapairal nila ang batas. Ayon nga sa ilang mga otoridad ay talagang hindi namin sasantuin kahit kataas-taasan pa to, may mga posisyon hanggat sila ay nagkasala at may mga ebidensya na ipapasa at may mga reklamo ay iimbestigahan pa rin sila dahil pare-parehas lang tayong tao at talagang kung nagkasala kay dapat kang maparusahan. Kaya naman banat ng mga otoridad, kung dapat ikulong ay dapat ikulong at hindi nga ito papalagpasin at dapat itong ilabas sa mainstream media dahil nga dito ay mas lalong nagulantang ang kampo ni Kuting ng Norte dahil hindi nila lubos akalain na may lalaban pala sa kanila. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Mga tao ay mga Marcos loyalist kay Inday Sara na bumoto kay Inday Sara because of Marcos Jr. Hoy mga ulol. Unang-una, mas malaki ang boto ni Inday Sara, mga young goons. Si Bangag Jr., kaya lumaki ang boto dahil nakipagsabuatan sa Smartmatic. Andyan ang affidavit ni Atty. Glenn Chong na bakit hanggang ngayon ayaw kasuhan ni Lisa Tanas na sinasabi mismo nilagay sa affidavit na si Lisa Marcos ay nakipagsabuatan o nakipagkunaives sa Smartmatic para dayain ang halalan. Andyan si Glenn Chong sa Pilipinas. Pero ayaw kasuhan. Pero ang gustong tanggalin, si Inday Sara na mas maraming boto kasi baka malapit nang magtunay matuluyan sa Code Blue si Bangag. Tandaan ninyo, last year nag-muscle spasm ang Addictus Benedictus at nataranta si Lisa Tanas. Kaya ngayon, gusto nilang what? Tanggalin si Inday Sara para pag bumulagta si Bangag ay papalit si Tambaloslos. Ganon yun, mga kababayan. Bakit na ito ay nag-ano na ito? Teka lang. Natumba na yung aking ano. Pakayos nga yung phone ko. Baka mapunta na sa kawalan. Ngayon, sabi ni Aguila ng Mindanao, sa totoo lang palaga, Marika, masakit sa dibdib ang ginagawa ng mga Marcos sa mga Pilipino. Totoo ka dyan, pero huwag kayong sumuko. Kasi pag sumuko kayo, talo na kayo. Dahil ang ginagawa ngayon ng mga bangag, kinakausap yung mga kritiko nila, di ba? Si Atty. Glenn yung sinabi niya mismo, sinusubukan nilang i-win back gamit ang pera ng bayan. Hindi pumayag si Atty. Glenn Chong. Kasi ang target ni Tambaloslos ni Lisa Tanas, yung mga bangag na ito, durugi nila ang mga Duterte. Paulit-ulit kong sinabi niyan sa inyo noong 2023 pa. Ito na ngayon ang nangyayari, mga palangga. Puro pagpupolitika. Di ba, ginawa nila ng kwento na si Inday ay nagbi-beach-beach doon sa island ng Calagwas ba yun? Anong island yun? But anyway, 6:30, sabi ni Inday doon sa kanyang press conference, yes, napunta siya doon sa lugar na yun, pero hindi para maligo or something. Nandoon siya para i-reach out ang taong bayan. Right? Dilawan Cabal Damaso use MSM on their powerful weapon. Ano daw? Powerful weapon to topple down the Duterte and conquer the world, sabi ni Jennifer Kadungag. Exactly, mga palangga. Sabi ni Dolores Gagarin, huwag kayong mag-alala ma'am, baka mauna pa si Tambaloslos. Huwag tayo padala si Tambaloslos, ang crocodile father ng Congress. Siya protektahan nila ni Kimbo Abante Bears. Nakita niyo yung sila, yan, nabanggit mo pangalan. Nakita niyo si Abante nagdila-dila na parang akala mo, kadiri, di ba? Pastor pa yan.
Tapos nagpapakita sila, speaking of that, mga pangalan na yan, mga palangga, lahat halos sila dyan. Lahat ng high-end cars. Mga kababayan, kung ang inyong kongresista ay sumusweldo lamang ng 300,000 kada buwan, malaki na nga yung nilagay natin. Kung sumusweldo lamang ng 300,000 kada buwan, hindi po yan kayang bumili ng mga designer watches na nagkakahalaga ng 3 million, 5 million, 20 million. Hindi yan kayang bumili ng mga high-end cars katulad nito ni Abante. Hindi kaya nilang bumili ng mga malalaking resort ng mansyon. Kung hindi ninanakaw sa bahay, hindi ba kayo naaawa sa sarili ninyo? Wala ba kayong awa sa inyong kinabukasan? Di ba? Marcos Bacacon, sabi ni Noli D. Luistro is New Dilima. O, nakita ko pa yung si Luistro. Nag-PDA sa kanyang asawang, my God, para silang mga baboy ramo na naggali ka na gano'n. I don't know kung kailan yun. Wala ba itong mga kahiyan to mga ito naglalaplapan sa harap ng taong bayan? Nakita niyo yon? Yung Luistro na yon? Naglalaplapan siya ng kanyang, yung asawa niya na pareho silang galing sa ano yun? Ano yun yung lubugan ng baboy? Ano yun? Hindi ko maisip yung word. Okay? Sa basakan. Alright. Yung dating mahirap na si Kimbo, first time naging congressman, biglang yaman sa 2 years lang. Sabi ni Kenneth TV. Exactly. Si Kimbo ang pinaka masalaulang halimbawa, not maganda pinaka-brutal o salaula o jijimonyong halimbawa na mula sa tricycle nagchichinas, mula sa kanyang bag na kabaduyan, na makikita mo ang larawan ng pagiging payak niya nung nakaraan at biglang nagkaroon ng artista van. Biglang nagkaroon ng mga mamahaling relo. 5 million, 10 million, mga diamanting kumikinang. Yan po ay galing sa dugot pawis ng Pilipino na hanggang ngayon, hindi kayo makakain, hindi man lang kayo makabili ng prutas. Kaya dapat, I wish mabura ang lahat ng mga ito sa politika. Whatever, kung ano man yung means para mabura to mga ito. Pero you know what? Sabi nung kausap ko kanina, alam niyo sabi sa akin, kung gusto nyong Amerikana, kung gusto nyong matapos yung problema ng Pilipinas, isang malaking revolusyon. At tapusin, wag pabalikin. At sabi ang mga Marcos, parang katulad dun sa family sa Russia na binura yung mga pangalan nila, I forgot the name. I think parang ginornog pa yata sila. Anong year yon? Sino nakaalam ng history na hindi natin na-research ba? Parang ginornog ang buong pamilya at yung mga apelyido nila ay hindi na pwedeng gamitin, di ba? Dahil sila ay isang malaking salaula o kahiyan doon sa kanilang bayan. Romanov, thank you. Sabi ni Unfiltered, thank you Palangga. Di ba? Nakita ninyo? Ito rin dapat yung ginagawa sa the Romanovs, Thank you, Palangga. In 1917, sabi ni General Manager. So ito rin dapat ang ginagawa sa mga pamilyang Romualdez, Araneta, Marcos at lahat ng mga kawatan. Kung sila talaga ang pinaka, kasama nyo na yung mga dilawan. Okay? Na kumakampi sa kanila ngayon. Binubura sila dapat sa lipunan. Bakit? Habang kayo ay naghihirap, habang kayo ay tumatangis, walang pamasay, walang pangkain, walang panggamot, ang mga pamilya ninyo, ang buwaka ng Inang Marcos ay nagbayad, na pinapalabas na kunyari galing sa kaibigan na nagbayad ng duran-duran for estimated 1 to 1.5 billion, included yung transpo, airfare, everything, private plane, lahat, wala pa yung paglamon ng kanyang birthday. Habang kayo ay nagpapakahirap, sila ay gumagastos ng milyon-milyon. They don't care about you. Kahit ang bunganga ni Duterte in the past, nakita ninyo, hindi ginawa ni Duterte. Yung lechon lang ni Duterte, nang nag-birthday si Duterte, di ba? Ginawa niyang issue.
Pati media, ginawa niyo ng issue, nagpalitsyon lang si Duterte. Kahit construction worker, kahit labandera, pwedeng magpalitsyon. Pero si Duterte, nung nag-birthday, ginawa niyong issue. Pero yung nagduran-duran, si Bangag Jr., wala, tahimik yung mga buwakan ng ina. Sabi ni Palangga, ano kaya yung video? Pwede nga baka tsok-tsakan ni Satanas yun. O another polboronic, or pwede din yung heavy luggage. So may bala si Inday. Kaya dun sa mga, alam mo yung iba kasi, parang, nawala na ako na pag-asa, marupok kayo. Ibig sabihin, hindi matibay yung inyong paglalaban. Or ibig sabihin, you are not fighting for your country. You are fighting for your self-interest. Katulad ng ginagawa ng mga kongresista at ng mga senador. O ngayon, nag-release si Bangag ng kanyang Senate slate. Anong Senate slate niya? O tignan mo, andyan si Manny Pacquiao. Anong sabi ni Manny Pacquiao? Pag ako nanalo, hahabulin ko si Imelda Marcos, pananagutin ko. Remember that? Kaalyado na ni Pacquiao ngayon. Nasa slate. So don't vote for Pacquiao at all. Dahil unang-una, na wala namang alam si Pacquiao, di ba? At wala siyang paninindigan. Dahil sinabi niya ang mga Marcos ay magnanakaw. Well, di ba sinabi ko sa inyo, yung property nila, that was last year, ang aking isa sa mga expose, na ayon sa ating puting ahas, yung property ni Pacquiao, dyan malapit sa Malacanang, ay nirerentahan ng mga bangag, malapit sa Malacanang, para pag sila ay nagbabangag, rumbuhan nila. Kasama si Amy Marcos. O dyan, yung kapatid niya. Wala rin kwenta yan. Kaya nga sabi ko, si Inday Sara, huwag ka nang magpa-budol kay Amy. Well, sinabi naman ni Inday Sara na never again, no more Marcos. Nakikita niyo mga hinayupak na ito? True. Pang-boxing lang si Pacquiao. Hindi pwede sa pa. Magaling siya sa boxing. Pero Pacquiao, kasama ka ni Marcos, nasaan ang kredibilidad mo? Paniniwalaan mo pa ba ang isang Pacquiao na minsang sinabi niya na ipakukulong niya ang mga Marcos? Si Imelda, ako nga, nagalit nga ako sa kanya nung time na yun, nung nasa budol, nasa budol fence pa ako . Tapos ngayon, nakipag-alyado sa mga Marcos. So titignan ninyo, ito yung mga taong walang kredibilidad na hindi naninindigan, katulad ni De Lima, katulad ni Trillanes, katulad ni Ontiveros, na anti-Marcos sila, na sa sinapupunan pa lang sila ng nanay nila, anti-Marcos na sila. Pero nung nabigyan ng pwesto ang kanilang mga sarili o ang kanilang mga kamag-anak, ay tumahimik na. So ano po ang ibig sabihin niyan, mga palangga? They are not for you. Don't vote for them. Para sila sa kanilang pansariling interes. Sabi ni Palangga, what about Abby Binay? Basta lahat ng mga kaalyado ni Bangag Jr., huwag niyong iboto. Ibig sabihin, we okay lang sa kanila na pinamumunuan tayo ng isang addictus benedictus, authenticated bangag na si Marcos Jr. When I say authenticated bangag, authenticated here in the States, na si Marcos Jr. ay authenticated addictus benedictus. Ayaw nga mag-file ng case . Okay? Puro pumunta sa India. Yung kanilang, not really pumunta sa India. Pumunta sa app, yung kanilang authentication. I talk about that last night. Diba? Bakit ayaw ni Marcos Jr. na magkaso kay Maharlika dito sa deepfake at ng nigibo ni DND ng NBI lahat about dito sa video na ito? Kasi ayaw takot si Marcos na malitis dito sa Amerika. Kasi once Marcos Jr. filed a case against me na sinasabing deepfake ang video, doon magsisimula ang tunay na bakbakan. Baka doon ma-force siya mag-drug test. At makikita, not only that, doon, dahil sabi ko nga sa inyo, ang analyst ay willing mag-testify sa bangag na ito. Ngayon, yung ginagawa nila kay Sara ay nakaka-alarma sa part nila, sa atin hindi. Alam mo, the more na tinitiran nila si Sara, the more na nahuhubaran silang lahat. Na bakit sila nagmamadali?
Bakit gusto nilang si-impeach si Sara? Di ba may 4 years pa sila kung naniniwala sila na matatapos nila yung kanilang dali, itong ba na itong, dali lang palangga. Ano nangyari dito sa isang sa isang computer ko? Nakaharang yung dali lang. Okay. Ngayon, mga kababayan, okay? Baka sila nagmamadali kasi baka matsugi boom boom na si Bangag. Sa inodoro lahat ang line-up ni Bangag. Tingnan natin kung sino yung mga nakalagay pa sa line-up niya. Abalang-abala sila. 'Di ba? Abalang-abala sila dito sa eleksyon. Imagine mo katatapos lang 2 years ago. Magti 3 years na ang eleksyon, mga palangga, at binudol tayo ni Bangag. Eleksyon na naman ngayon. So sila ay abala sa pamumulitika. Abala kung sino na naman ang upo sa eleksyon kasi ang target nila hindi to help you. Ang target nila ay budget. Ang pera, ang taxpayers' money, kung paano nila kakamkamin, kung paano nila uubusin ang pera at kung paano kayo manglilimahid sa kahirapan at tuluyan ng inyong pamilya, ang inyong mga anak, ay magiging addictos benedictos. Yan ang inyong pakatandaan, mga palangga. Another thing, okay? Sino pa yung mga inano nila? Sino yan? Sulat nyo nga dyan, yung nakalagay sa slate nila. Okay. Tignan natin, Marcos slate. Okay. Marcos slate. Ang hayop na ito. Abalang-abala sila, mga palangga. Ito sabi to. Breaking news. Sino to? Yung Magic 12 nila, si Abalos nang ngumingiwi din. Ayan, yung Abalos, di ba sabi ni Benjo Fernandez, 3K bawat isang botante sa Marikina ang ibinigay ni Kimbo para iboto siya sa pagka-mayor ng Marikina. Namigay daw ng 3,000, sabi ni Palangga. Okay, si Benjo na nag-comment, according sa kanyang source ay nagbayad ng 3,000 kada botante. So ganoon na lang paulit-ulit. At yung mga binayad nila sa inyo na galing din sa kaba ng bayan ay babawiin nila. So wala nang pag-asa ang Pilipinas hangga't hinahayaan ninyo na Bangag ang namumuno. Sino pa yung mga nila dito? Okay. Si Abalos, yang si Binay, yang si Pia Cayetano. Ano ang sinabi ng kapatid ni Pia Cayetano na si Alan Cayetano? Di ba mga anti-Marcos sila? Sabi ni Alan Cayetano noong 2016, Vice Presidential, habang sila ay nagdi-debate at nagsasalita si Marcos, ano sabi ni Alan Cayetano? Baka pati minuto ko, ninanakaw mo. Tapos ngayon, under sila sa isang slate. Ibig sabihin, ulitin natin, mga kababayan, walang paninindigan ng mga Cayetano, sila ay para sa... Kung ako, na sinabi ko, yung si Bangag Jr. na yan, over my gorgeous body, hindi na ako muli sa kahit sinong Marcos ang magsusuporta o magpapabudol. Kasi once na ginawa mo yon, na alam mo sa sarili mo na mambubudol, magnanakaw, kawatan, addictos, kidnapper, smuggler, tapos all of a sudden, babaliktad ka. Wala kang credibility. Kaya lahat ng mga tumira sa kay Bangag na naniniwala na si Bangag ay addictos benedictos, na sila ay diktador, manggugurgur nung panahon ng tatay niya, at biglang bumaliktad na sila ay kaalyado ni Bangag, huwag ninyong paniwalaan yung mga taong yan kasi walang kredibilidad yan. Ang ibig sabihin yan ay para lang sila sa pera, connection, o para sa power. They are not for you. Kasi ako, minsan na akong binudol ng mga buwaka ng ina. At hindi muli ako magpapabudol o magpapauto sa kahit anong halaga dahil they offered me. Nung hindi ko tinanggap, death threat ang ibinato sa akin ni Lisa Tanas ng mga Bangag ng kampo nila. Hindi lang yon, Armenian, okay, at mga fabricated cases at mga pangaharas.
Kasi hindi nila ako nakuha sa bribe galing sa Kaban ng Bayan, tirahin na lang natin, magpadala na lang tayo ng manggugurgur sa Amerika. Yan po ang ginagawa ng gobyernong ito. Pag hindi ka nakuha sa bribe galing sa Kaban ng Bayan, tatamnan ka o kakasuhan ka ng tambak-tambak na kaso gamit ang pera or igugurgur ka. Hayop ang sabi ni Palangga. Sabi ni Ignes, hayop yung Abalos na yan. Okay? So wala kayong mga kababayan, may mga nasabi na, hindi ka ba napapagod? Hindi. Ba't ako mapapagod sa mga inayupak na to? Dahil pag napagod ka, napagod lang ako sa kasiyahan actually. Kapag napagod kayo, kayo ang talo. Inuubos na ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas ang pera ninyo ni Tambalusos. Lahat sila sa Kongreso at sa Senado habang kayo ay hirap na hirap. Pero yung iba sa inyo, wala kayong pakialam. Yan ang problema sa Pilipinas. Wala kayong pakialam na kokontento kayo sa 3,000 binabayad sa inyo. Okay? Pwede yan tanggapin ninyo pero wag yung iboto. Paulit-ulit na lang tayo. Ang mga elderly natin na may 500 ba, yung binibigay sa inyo, yung mga never nakapag-work sa buhay, 500 pesos na monthly na binibigay sa inyo, na hindi nyo pa rin natatanggap, kakapiranggot na lang. Okay? Yung pangbibigay ng ayuda, yan ay early vote buying. Vote buying na ginagawa ng bangag na ito. Kung hindi po kayo kikilos at hindi kayo gigising na okay lang sa inyo na mga buwaka ng inang mainstream media ay nakipagsabuatan kay Marcos Jr. na ikubli ang pag-appoint kay Michael Ma bilang special envoy to China. No documents at all. But Michael Ma is enjoying the diplomatic perks and enjoying the smuggling business, which is yan nandyan, pinatawag yan, nasangkot sa smuggling hanggang ngayon, January 2023, magdadalawang 2023, yes, magdadalawang taon na, ikinubli sa taong bayan at in-expose ko sa inyo, ang media pinagtakpan din, di ba? Ang pag-appoint sa Amerikanong si Paul, wala kayong ginagawa. Then hindi ko kasalanan kung bakit ganyan ang hirap na dinadanas ninyo. Sir Zorro, thank you. And now, yung pagbenta ng ginto. Okay? Yung pagbenta nila ng gold natin, ng gold reserve, na ikinubli, baka yan yung tinatransport ni Lisa Tanas doon sa Dubai. Baka yan yung kanyang mga secret na transaksyon. Di ba ang sabi ng mga inayupak na yan, ang sabi ni Pangulong Duterte noong 2017 na sinasabi na isusoli o ibabalik ni Amy Marcos o ng mga Marcos ang mga ninakaw nilang yaman at mga ginto. Bakit ngayon yung gold reserve natin ay ibinenta ng mga walang iya? Kung binenta man nila itong gold reserve natin, di ba? Na sana nakita natin yung impact dahil impact sa ekonomiya. Nakita natin dahil kailangan, di ba? Ng bayan natin. Pero anong nakita nyo? Mukhang ikinubli pa yung pagbenta. Recently, hindi ka agad ina-announce ng gobyerno ang pagbenta ng ating gold reserve, mga kababayan. Di ba? Buti sana kung itong pagbenta na ito ay para ibsan ang problema sa ating bagsak na ekonomiya o kawalan ng trabaho ng mga taong bayan, or ito ay ginamit sa pag-invest sa mga infrastructures para kumita tayo or lumago ang ating kabuhayan at magbigay ng mga programa para sa ating mga mamamayang Pilipino. Pero anong nangyari? Wala. May impact ba yung pagbenta nila ng ginto na yan, mga kababayan? Ano ang impact? Kasi pwede na dahil tayo ay bagsak para to stabilize the economy. Yun nga, marami na rin ang mga problema natin, di ba? Dahil nga ninanakaw nila ang pera. Hindi mo kailangan magbenta ng ginto. Kasi ang mga ginto, ang mga diamante ay suot ng mga putang inang kongresista at senado. Di ba nga, pa-concert, magbenta tayo ng ginto, pero 1 million to 1.5 billion dollars binayad lang sa Duran-Duran.
Si Tambaluslos nag-donate sa Harvard last year ng $2 million. Yung 800 billion ang program funds, 1 billion a day na flood control na walang nangyari. Hindi mo na kailangan magbenta ng ginto. Dahil marami tayong pera pero ninanakaw ng mga buwaka ng ina. May nakita ba kayo? Buti sana kung nagbenta tayo ng gold reserve, ay gumanda ang ating ekonomiya. O ininvest ba para sa kapakanan ng bayan? O binenta nila for their vested interest at nasa offshore account na. Di ba? Sulat ko lang to. Baka makalimutan ko to. Okay? So, anong gagawin nyo ngayon, mga kababayan? May tanong ako sa inyo. Talaga bang hahayaan nyo na si Bangag ay magtagal pa? Okay, may gugurgurin ako. Isa lang. I will gurgur you right now. Okay? Okay, James, you're the first one that I will gurgur. Bye. Okay. Akala mo si Lisa Tanas lang ang gustong ang literal kasi ng gugurgur yan eh. Dodds Ang, magmarcha na. Okay? Sabi ni Dodds Ang. Tinulong na lang sana sa mga mahirap na Pinoy. Ayun lang nga palangga, ang sabi ni Imelda Marcos nung in-interview siya ni Mel Tiangco, na itong mga papeles na ito, sabi niya, ay mga bill of lading, mga dokumento na makakapagtubos ng pera ng Pilipinas at ng buong mundo. Kaya nga, isa kayo dyan na hopeful kayo nung si Bangag Jr. ay tumatakbo na kapag siya ay nanalo, ay gagamitin ni Bangag Jr. ang power niya as a president para mabawi yung mga yaman, di ba? Ng mga yaman nila o makuha yung mga ninakaw na yaman. Ninakaw para sa taong bayan, pero dinagdagan pa nila. Ninanakaw pa ang mga magsasaka. Imbis na tulungan kayo, ano ang ginagawa ni Bangag Jr.? Import. Okay? Nag-i-import ng mga produktong dapat sana kayo ang nagtatanim. Kasi sa importation, malaki ang perang pinakikinabangan ni Bangag at nila dyan sa Bureau of Customs na kasabwat ni Lisa Tanas. Mga inappoint niya ay may mga record na ng pagnanakaw. Kaluoy man ka mo. Ang problema daw, tahimik ang AFP. Singilin niyo sila. Para ako, hopeful ako na may mangyayari sa laban natin. Ang Sofitel Hotel Pinas, area nila, kasi kakamkamin, ano yun palangga? Ano nangyari? Yung Sofitel Hotel sa Pinas, hindi ko maintindihan palangga, area kasi kakamkamin ng lugar. Yun na nga, imagine mo kung ikaw ay mayroong propriedad. Kapag pinagtripan ng mga Bangag, pwede nilang kunin. Sabi ni Roel Otero, Marlica, tahimik ang AFP, baka busog ang mga opisyal. Possible. As much as we want, sabi ni Alex D, na alisin ang mga Bangag, hinog na hitik, pipitasin lang, but in God's perfect time, asa kami, for now, let's make big noise, sabi ni Alex D. Totoo, lahat yan. Naniniwala ako na kakampi nyo ang langit, kakampi ng Diyos ang Pilipino. Lahat ng kababuyan, kahayupan, nakita nyo harap-harapan. Andyan si Cathy Binag. Hindi lang makasukasuhan, na sinabi si Lisa Tanas ay pusher, nag-aalok ng pulburon o ng pangbangag. Si Marcos Jr. nakita na ng mga military na may white residue dito. Buong mga negosyante, mga kaibigan nila, lahat din sa mga alta alam na si Ferdinand Marcos Bongbong aka Bangag Damagag ay addictus benedictus. Ito nga ayaw magkaso ang putang ina. Ang yabang-yabang makipag-ugnayan daw sa Amerika. Pero ayaw magkaso dito sa deepfake. Inaantay ko yun.
Kasi doon ko siya babakbakan sa korte at bibit-bitin ko ang forensic expert. At definitely, hindi lang isang forensic expert. Doon magkakaalaman na si Marcos Jr. ay isang adik. Diba? Sabi ni Four Aces, during Duterte's time, war on drugs. Pero sa panahon ni Duterte, war on drugs. Exactly. Noon nilalaban na yun ay mga bangag. Kailan ba